Sir, isang karangalan na muling binuksan ng Philippine National Police at syempre sa pag-aproba din ng NAPOLCOM itong 2025 recruitment quota. Sir, ano bang pinagkaiba ngayon ng mga napunta sa BMI na mga police applicants ngayon kumpara nung nakarang taon, sir? Kumpara sa nagdaan, ngayon, makikita mo lang maliit ang quota natin sa attrition, tapos maraming aplikante. Frustrating dahil nakikita natin dito sa BMI pa lang, meron nang bumabagsak, no? Kasi hindi pinaghandaan. Mga BMI nila lagpasan. Tinaas na nga natin yan ng 26.5 pero hindi pa rin nila kaya. Maabot pa rin sila ng 27, 28. So useless ang application ng isang bata. Kung hindi pinaghahandaan na dapat isang taon pa lang bago ang application, nagbawas ka na. So sir, yung po bang mag-fail dito sa BMI dito, katulad po ngayon, kabubukas lang po ngayon yung regular quota na 2,000. Pwede pa sila mag-apply sa regular quota, sir? Pwede silang mag-apply sa regular quota. Ang problema mo, kung halimbawa sa BMI mo, ang result mo is 28 or 29, ang passing natin is 26.5. Alam mo ba kung ilang kilo yun? Ang equivalent ng sobrang 2 points? Nasa mga 15 hanggang 18 kilos yun. Paano yun i-reduce ng isang bata? Di ba? Kasi dapat ang paghahanda, hindi ngayon eh. Ang paghahanda noon pa. Last year, November last year, naghanda na. So sa ating, alam natin kay Sir Delgado, Atty. Delgado, ano ba talaga sir yung pinakamabisang paraan bago sumabak sa PNP recruitment o pag-apply sa police ng paghahanda, sir? Ilang months na dapat sir palagi, sir? Parati natin ini-insist yan. 1 year. Minimum yan. Kasi dito, kanina, may in-interview na naman ako. Pangatlo na niya, bumabagsak pa rin siya sa agility. Same, takbo. So, useless yan. Kasi sabi ko sa kanya, failed ka na naman sa takbo ngayon. Kasi sigurado ako, hindi nag-practice. Yun ang problema nila. Kasi hindi naghahanda eh. Ang iniisip nila dito, makapasok lang. Nagsiset na makapasok. Hindi nagsiset na i-prepare ang sarili. Doon nagkakaproblema. So sir, meron ba tayong estimated na o-taking ng attrition at saka regular quota o sabay sila niyo? Pipilitin namin isabay. Pero sa attrition, nakatarget kami ng December 19. December 19. So, hopefully, kung kakayanin naman sa proseso natin, dahil maliliit lang naman yung quota natin, depende kasi, depende sa application, no? Posibleng makuha namin, matap namin by December 19. Ngayon, ang isa pang issue na inaano ko, last year problema natin to. Marami tayong aplikante rito na hindi taga rito sa Metro Manila. Pag tinanong mo, ilang buwan pa lang, tatlong buwan pa lang dito. Tinanong mo, nasaan ang Smoky Mountain? Hindi alam. Tinanong mo kung saan ang Tondo? Hindi alam. Pag naging pulis ka, paano ka pupunta doon? Paano kung doon ka na-assign? Di ba? Paano mo hahabulin ng isang magnanakaw na hindi mo alam yung mga daan? Yun dapat ang iniisip ng mga bata. Sa ating age waiver naman at saka height waiver, sir, baka meron kang karagdagang informasyon dahil katulad ngayon, sir, saan ba ginagamit talaga at paano ginagamit ang age waiver at height waiver, sir? Basic. Height waiver, pag may tribo ka. Okay. Pag may tribo ka, doon ka mag-uumpisa. Doon ka mag-apply. Pag nakuha mo yon, pupunta ka sa NAPOLCOM office, magpapa-issue ka ng certificate of height waiver. Huwag pumunta dito na ang dala mo lang certificate of recognition ng tribo mo. Kasi hindi yan ang dokumento na kailangan natin. Now, pangalawa, age waiver. Sa age waiver, kinahanglan may specialization ng isang tao bago ka mag-apply. Anong mga samples yan ng ano? Nung mga 10 years o 15 years ago, nagdadrive ka lang ng bus, pwede na. Ngayon, hindi na yung pwede. Pwede na ngayon kung piloto ka. Pag sinabing black belter, okay yan. Pero kung ako magtatanong, ang sasabihin ko, Olympian ka ba? O Asian player ka ba? Pag hindi, useless. Ang dami black belter. Kahit dito sa kapulisan na natin, hindi na tayo kailangan kumuha pa ng black belter lang. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.